Meron lang kasi akong hindi gano'n na-explain sa inyo dun sa unang video tungkol sa dun sa tatlong elemento ng kuryente. So, yung voltage, okay, voltage. Ito yung supply. Ito yung supply. Ngayon, ano yung sinusupply niya? Ang sinusupply niya ay yung kuryente, current. So, maihahalin tulad natin to sa halimbawa sasakyan. Okay, sasakyan. Ngayon, tong sasakyan, may gasolina to. Yung gasolina ng sasakyan, ayun yung voltahe. Okay? Yung gasolina ng sasakyan, ayun yung voltahe. Ngayon, yung gasolina, patatakbuhin niya tong sasakyan. Patatakbuhin niya tong sasakyan. Yung voltahe, patatakbuhin niya tong kuryente. Parang ganun yung analogy natin. Okay? So, habang tumatakbo tong sasakyan, may madadaanan tong mga lubak-lubak. Okay, ayan, mga lubak-lubak. Kung saan, pag tong sasakyan natin dumaan sa mga lubak-lubak, babagal siya. O kaya, hihina yung pagdaloy ng sasakyan. Ganon din naman sa kuryente. Meron tayong tinatawag na resistance. Okay? Mayahalin tulad natin tong resistance dito sa mga lubak-lubak. Anong ginagawa ng resistance? Nire-resist niya from the word itself, okay? Yung pagdaloy ng kuryente. So, isipin natin na halimbawa, itong sasakyan natin, umaandar, na dumaan yan sa, ito, malaking lubak, ganyan. Kung ano-ano mga nakalagay na mga bato dyan, malalaki. So, itong sasakyan natin, talagang babagal yan. Kung mas malaki yung lubak na nadaanan niya. So, from that perspective, masasabi natin, from that analogy, masasabi natin na pag lumalaki ang resistance, lumiliit ang current. Ayan, okay. So, ayun lang. Tungkol lang dun sa tatlong to. Gumawa tayo ng analogy. Plus, yung concept ng power. Okay, power. Ano ba tong power? Yung power, sinasabi ito yung rate of doing work. Kung gaano mo kabilis tinatapos yung trabaho mo. Halimbawa ako, tinapos ko yung trabaho ko, yung isang trabaho ko, tinapos ko sa isang oras. So, ang rate ko ngayon ay 1 work per 1 hour. Okay. Ikaw naman ngayon, tumapos ka ng tatlong trabaho. 3 work ang tinapos mo sa loob ng isang oras din. 3 work. So ako, tinapos ko isang trabaho lang sa loob ng isang oras. Ikaw, tinapos mo tatlong trabaho. So lumalabas, mas powerful ka. Mas marami kang power kumpara sa akin. So ganun yan. So, paano naman natin maire-relate to sa mga appliances natin? Kasi yung mga appliances natin, gaya ng ref, TV, electric fan, okay? Itong mga to, may power tong mga to kasi nagtatrabaho to eh. Halimbawa, tong ref, ang trabaho niya, palamigin yung mga pagkain natin sa loob, yung mga inumin. Ito naman TV, para makanood tayo ng mga pelikula, mga paborito natin. Electric fan, para mahanginan tayo. Okay, so nagtatrabaho sila. Ngayon, yung power nila, hindi pare-parehas. Depende. Okay, halimbawa, tong ref, sabihin natin, ang power nito, ito pinakamalaking power sa kanila. Halimbawa, yung ref, ang trabahong nagagawa niya ay 15 na work sa kada isang oras. So, mas malaki yung trabaho niya. Itong TV, sabihin natin na 5 work per 1 hour. Ayan. So, mas mababa siya. Ito namang electric fan, mababa lang naman ito. Sabihin natin na 2 work per 1 hour. So, dyan, makikita natin na itong ref, mas malaki yung power niya kumpara sa TV tsaka sa electric fan. Pag mas mataas ang power mo, mas mataas din ang konsumo mo sa kuryente. Kaya nga sinasabi na pag buksan masyado matagal ang aircon, di ba? Aircon, tapos wag din masyadong tagalan yung pagbukas ng ref kasi nga mataas ang konsumo ng kuryente niyan. Related sila sa isa't isa. Okay, so sana naipaliwanag ko sa inyo ng malinaw yung
basic concept ng voltage, current, resistance, at power. Ngayon, dako na tayo sa totoong lesson natin ngayon, kasi meron akong taong gustong ipakilala sa inyo. Siya si Gustav Kirchhoff. Isa siyang German physicist. So, isa siyang scientist na merong mahalagang ambag sa larangan ng electrical technology. Meron kasi siyang nadiskubre. Ano yun yung nadiskubre niya? Okay. So, ano ba tong bagay na nadiskubre ni Kirchhoff? Gustav Kirchhoff. Sinasabi ni Kirchhoff, kung ano daw yung kuryenteng pumasok, sabihin natin na, current in, ayun din yung lalabas. Equal lang yan sa current out. Halimbawa, may dito, ganito yung itsura ng circuit natin, example lang. Hindi circuit. Parang mga branch lang, ganyan. So, kung may pumasok dito na 5 amperes, dito, halimbawa, may lumabas naman. Dito, ito yung pumasok, ito yung lumabas, dalawa. Pumasok yung 5 amperes dito, tapos nag-branch siya, dalawa, ganyan. So, kung dito, may lumabas na 3 amperes, dito, 2 amperes. 3 plus 2 is equals to 5. So, equal lang. Equal yung pumasok, tsaka sa lumabas. Current law. Kung ano yung pumasok, siya rin yung lalabas. So, halimbawa, meron tayong ganito. Ganito naman ang itsura. Okay. So, may dalawang kuryenteng pumasok. 12 amperes tsaka 4 amperes. Meron ding dalawa. Okay. So, kung sabihin natin ito, 8 amperes. Ano ngayon to? So, hindi natin alam. So, gawin natin ang equation. Yung pumasok, pagplasin natin, 12 plus 4, ayun yung pumasok. Equal yung dalawang yan sa lumabas. May lumabas na 8. Ito hindi natin alam. Pero alam natin yung isa 8. Ito hindi natin alam. Sabihin natin x. So, plus x. Plus x. Yan. So, pag ito, 12 plus 4 is equals to 16 is equals to 8 plus x. X is equals to 16 minus 8, 8. So, lumalabas, 12 plus 4 is equals to 8 plus 8. Ito ay 16. Ito ay 16. Equal. So, ayun yung Kirchhoff's current law. Isa pa sa mga naobserbahan ni Kirchhoff, etong gantong senaryo kung saan meron tayo halimbawa ditong voltage source, tapos ayan, meron tayong circuit. Ang naobserbahan niya, halimbawa ito ay 12 volts. Pag nag-loop tayo dito, dyan, ang kalalabasan ang total value ng voltage natin, yung potential, kasi may potential drop dyan pag pinag-add natin yon, ang i-equal yon sa 0. Okay, so paano yon? So, meron tayong 12 dito, source 12. So, ibig sabihin, ito ngayon, itong resistor na to, ang potential difference dito, yung tinatawag na voltage drop, ay 12 din. 12 minus 12 is equals to 0. Okay. So, halimbawa, ganito naman. Okay, dalawa resistor natin. At meron tayo ditong voltage source na 16 volts. So, kung dito, meron tayong voltage drop na 4 volts. Okay, ano ngayon yung voltage drop dito? So, kung meron tayo ditong 16 volts na source, tapos ito ay 4 volts yung voltage drop. Ano ngayon yung voltage drop dito? So, hindi natin alam, sabihin natin na x. So, equation natin, 16 minus 4 minus x, ang total nila lagi ay 0.
So, lumalabas, pag sinulve natin, X is equals to 12 volts. 12 volts to. 16 minus 4 minus 12 is equals to 0. Circuit natin. Ayan. So, may dalawang resistor dito, nakaparallel sa isang resistor dito. Ano ngayon yung voltahe nito, tsaka nito? So, pag nag-loop tayo ngayon dyan, 12 minus 4 minus x, sabihin natin x to, is equals to 0. Malabas, x is equals to 8 volts. Ito ay 8 volts. 12 minus 4 minus 8 is equals to 0. Dito naman, pag nag-loop naman tayo dito, so pag ganito naman. Ayan, pag ganyan. Totoo niyan, pwede rin tayo mag-loop dito, pwede rin pag ganito, pag ganyan, okay. Pero, introduction pa lang naman to ng basic idea of Kirchhoff's law. Kaya, dito na lang muna tayo mag-loop. So, kung dyan tayo nag-loop, sabihin natin x muna to, hindi natin alam. 12 minus x is equals to 0. So, lumalabas, x is equals to 12 volts. Ito ay 12 volts. Ang tawag naman sa batas na to ay Kirchhoff's voltage law. So, meron tayong una, yung Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law, ito, KCL, at Kirchhoff's voltage law, KVL. So, ngayon, introduce na natin yung topic natin na series and parallel circuit. Okay, pag sinabi nating series, yung dinadaanan ng kuryente natin dito, isa lang. Wala na siyang ibang dadaanan kundi ayun lang. So, halimbawa, meron tayo dito ganito. Ilaw. Ayan. Tapos dito yung voltage source natin. So, as long na pareha silang nandyan, yung dalawang ilaw natin, pareha silang hindi pundido, tapos hindi mo sila tinatanggal, iilaw sila parehas, okay. Pero once na yung isa sa kanila napundi, okay, napundi, hindi na gumagana, open circuit na yon. Ganito na itsura nun. Okay. Kahit hindi mo siya tanggalin dyan, tinanggal ko lang pero kahit sabihin natin na nandyan siya, pero hindi na nga siya gumagana, so, thereby, wala nang, na yan, open circuit na yan, parang wala na siya dyan. So, yung, natin, yung daanan ng kuryente, bukas na ngayon. Hanggang dito lang siya makakadaan, hindi na siya makakadugsong dito, hindi na siya makakapas dyan. Kaya hindi na rin iilaw tong pangalawa. So, iisa lang ang dinadaanan ng kuryente pag series. Ito, series yan, series. Sa parallel naman, more than 2 paths yung dinadaanan niya. More than one path yung pwede niyang daanan. So, ganito itsura niyan. Halimbawa, meron tayong bumbilya dito din. Tapos dito, may bumbilya rin tayo. Nakaparallel sila ngayon. So, kahit tanggalin natin tong bumbilya na to, kahit wala yan dyan, ang mangyayari lang, hindi lang dadaloy yung kuryente dito. Okay, kasi nga wala to eh. Pero makakadaloy pa rin siya sa pangalawa. Kasi meron pa siyang daanan dito sa taas. Ayun. So, ayun yung parallel. Okay. Pwede rin maging tatlo yan, maging ganyan.
parallel circuit. Okay? Pwede rin ang itsura ng circuit natin pag ganito, parallel. Ito, resistor ng muna ginamit ko para madaling i-drawing para sa mga load. Ayan, parallel. Kasi nga, kaya tinawag siyang parallel kasi magka-parallel sila. Magkaganunan o kaya magkaganyanan. Parallel. Okay, so meron na tayong concept ng series and parallel circuit. Ngayon naman, meron na kasi tayong batas. Meron tayong batas tungkol sa kuryente at sa voltahe. Pero, wala pa tayong batas sa resistance. Kaya mag-introduce din natin yung batas sa resistance natin. Okay, so, ito. Walang tawag sa batas na to eh. Basta kailangan lang natin itong gawin. So, halimbawa, ang circuit natin ay series. Pag series circuit, yung resistance natin, pinag-a-add lang natin. Meron tayong dalawang resistor, halimbawa, voltage source. Sabihin natin itong resistor 1 natin ay 5 ohms. Itong resistor 2 ay 3 ohms. So, pag tinanong tayo, ano yung total resistance niyan? R total. So, pag-a-addin lang natin yan. 5 plus 3. R total is equals to 8. 8 ohms. So, basically, ang formula natin para dito sa series circuit, pag sa resistance ang hinahanap, R total is equals to R1 plus R2 plus kung ilan yung ating resistor. So, kung may isa pa tayo dito, halimbawa resistor, na ang value niya eh 2 ohms. So, ang total resistance na ngayon yan ay 5 plus 3 plus 2, which is equals to 10 ohms. Okay, ganun lang. Pag parallel circuit naman, parallel circuit, sabihin natin to R1 8 ohms, R2 2 ohms, and then R3 3 ohms. Ang formula para dito ganito ang itsura ng formula. 1 sa taas, tapos yung parang fraction nito. Fraction na ganito itsura. 1 over 8 plus 1 over 2 plus 1 over 3. Ganyan ang formula pag parallel. So, ano sagot dyan? Gamitan na natin ang calculator yan. Ganito. I-input nyo lang sa calculator kung ano yung sa formula. So, sabi 1 sa taas, tapos 1 over 8 plus 1 divided by 2 plus 1 divided by 3 equals to 24 divided by 23, or in decimal form 1 point in ano pala to, yung may decimal, 3 ohms. So, ang formula para sa parallel circuit ay R total is equals to 1 divided by 1 over R sub 1 plus 1 over R sub 2 plus 1 over R sub 3 hanggang kung ilan yung resistor natin. So, ganun pag sa resistance. So, ngayon, handa na tayo ngayon para tignan yung properties ng series tsaka parallel circuit. Okay? Para makita natin kung ano ba yung mga properties pag ng series tsaka parallel circuit. Meron tayo dito ngayon example, isang series circuit kung saan meron tayong dalawang resistor. Ito, which is connected in series. So, kukunin natin ngayon yung kanyang kuryente. Okay? So, yung kuryenteng dumadaloy sa kanila. So, una muna, ilista muna natin yung mga given. So, dito meron kaagad tayo makikita ang 12 volts, which is the total voltage. Total voltage natin ay 12 volts. Ngayon, kunin din natin yung total resistance. Total resistance is equals to
Pag series, pinag-a-add lang natin yung mga resistor, yung mga value na resistor. So, 6 plus 2 is equals to 8 ohms. 8 ohms. And then, kunin natin yung I total. Sabihin natin itong resistor na to ay R6. Tapos ito naman ay R2. Okay, so paano natin makukuha yung I total? Pag tinignan natin dito sa formula triangle natin, is equals to V divided by R. So in this case, I total is equals to V total divided by R total equals to 12 divided by 8. So ang I total natin ay 1.5 amperes. So dito may pumapasok na 1.5 amperes. Kung may pumasok ditong 1.5 amperes, meron din ditong lalabas na 1.5 amperes. So lumalabas yung kuryente ng I6 natin, yung kuryente dito sa I6 ay equal sa 1.5 ampere. Kung dito, dito may lumabas na rin na 1.5 din amperes. Papasok din dito yon sa resistor 2 ohms. So pag pumasok siya dyan, lalabas siya dito 1.5 din. According to Kirchhoff's law, KCL. So ibig sabihin lumalabas na itong I2 natin, ang kuryente niya ay 1.5 amperes din. So mapapansin natin dito na pag series circuit, yung kuryente nila the same lang, pare-parehas lang. Okay, kahit kung mayroon ako pang resistor dito ang isa, ang kuryente noon 1.5 din, pare-parehas lang sila. So ang generalization na makukuha natin dito pag series circuit ay constant current. Pare-parehas lang ang kuryente sa series circuit. Paano naman yung voltahe? So, kukunin natin yung voltahe natin. So, pagkuha ng voltahe, halimbawa, kunin natin yung voltahe natin dito sa 6 ohms. Ano yung voltage drop dyan sa 6 ohms? So, pagkuha ng voltahe ay I times R. So, kunin natin yung voltage dito sa V6. Equal yan sa I6 times R6, which is equals to, ano yung I6? 1.5. Tapos 6 ohms. Lumalabas, ang voltage natin dito ay 9 volts. Sa V2 naman, 1.5 times 2 V2 is equals to 3 volts. So, dito meron tayong 9 volts, 3 volts. So, pag nag-loop ka naman dyan, okay, 12 minus 9 minus 3, sulat nandito, 12 minus 9 minus 3 is equals to 0. So, totoo yung sinasabi natin ni Kirchhoff's law. Ang tawag naman dito ay Kirchhoff's voltage law. Kung kanina sa current, ang tawag natin doon, Kirchhoff's current law. Tapos, pag nag-loop naman tayo, Kirchhoff's voltage law. So, sa series circuit naman, yung voltahe natin, nakuha nating voltahe, okay, magkaiba. So, masabi natin dito, ang kanyang kuryente ay variable. Variable voltage. Paiba-iba. Okay. Magiging magkaparehas lang yung voltahe nila kung parehas yung value ng resistor. So, bigay tayo ng example. Halimbawa, ay bago yan. Kunin pala muna natin yung mga power nila. So, sa power ng 6 ohms, pwede tayong kumuha ng, di ba may mga, ano tayo sa power formula, sabihin natin yung IE, pi. So, lalabas dyan, I6 tsaka V6. Okay, so lumalabas ay I6 is 1.5 and then V6 ay 9 volts. P6 is equals to 13.5 watts. So, kunin naman natin ang power ng, dito ko na ilalagay yung sa power naman ng pangalawa. Power ng 2 ohms
I2, V2. I2 ay 1.5 din. And then V2, 3 volts. So, sa P2, meron tayong power na 4.5 watts. Ngayon, ang total power natin, pag-a-addin lang natin itong dalawa. Okay, pag-a-addin lang natin yan, ayun yung total. 13.5 plus 4.5, P total is equals to 18 watts. P total. Meron na tayong V total. Meron din tayong I total. R total meron din. Tapos eto napansin natin. Okay, pinag-add natin yung power para makuha natin yung total, yung dalawang power. Pero may isa pang formula diyan para makuha natin yung power total. So ang pagkuha niyan is, 'di ba, ang pagkuha nga diyan is pi. Ito, I times E. So ang lalagay lang natin diyan yung I total times E total, which is equals to I total ay 1.5 times voltage total is 12. So ang lalabas diyan ay 18 watts din. Okay. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo kung saan dito sa case na to, lalabas dito parehas yung voltahe natin. Kasi yung resistor natin magkaparehas. Okay. Series pa rin sila parehas. So kunin natin muna yung total current. Ibigay muna natin yung mga given, which is V total 12 volts and then R total is equals to 12 ohms. Lumalabas ang I total natin ay 1 ampere. Meron dito 1 ampere. So, ibig sabihin, yung I6 equals to, ito I6 to. Ito kasi R6, ito R6 din. I6 ay 1 ampere. So, parehas lang yan. Nakaseries sila. 1 ampere din. So, ano yung voltahe? Voltage is equals to I6 times R6. V6 is equals to I6 is 1 times R6, which is 6 ohms. V6 is equals to 6 volts. So, ganun din yun sa pangalawa. Parehas lang, 6 volts. 6 volts, 6 volts. So, pag nag-look tayo dyan, 12 minus 6 minus 6 is equals to 0. Series to. Okay? So, dito, nagkaparehas yung voltahe natin. Dahil parehas yung resistor. Okay? Parehas yung resistor natin. Pero, kung magkaiba sila na resistor, magkaiba din yung lalabas na value. Kaya nga, variable voltage ang lumalabas pag series. Pwedeng magkaparehas, pwedeng magkaiba. Pero, one thing is constant. Yung current. Yung current nila, constant yan. Kung 1 ampere dito sa R6, 1 ampere din dito sa R6. Kung dito, 1.5 ampere sa R6, dito sa R2, 1.5 din. So, constant. Pero yung voltage, pabago-bago. Okay. Depende sa given. Basta, isosolve lang natin yan kung ano yung lalabas. Okay. Basta alam lang natin yung fundamentals itong concept na to.